Sa kalagitnaan ng gabi, may isang sasakyan ang nagmamaneho sa isang malungkot na kalsada sa gitna ng disyerto. At habang nagmamaneho, pinipilit niya kalabanin ang kanyang antok sa pamamagitan ng pakikinig ng musika sa iba't ibang stasyon ng radyo. At tumitingin-tingin din siya sa iba't ibang tanawin ng kanyang nadadaanan habang pinagmamasdan ang isang madilim na gabi na sumasalubong sa kanya. Dahil sa pagkakataong ito ay kampante siyang magmaneho sa malawak na daan na walang problema. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa kalayuan. Ngunit di siya sigurado kung ano ito. Habang papalapit siya ng papalapit, isa pala itong babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nakasuot ito ng puting damit, malaporselana ang kanyang balat at itim na mahaba naman ang kanyang buhok. At napatanong siya sa kanyang sarili. Ano kayang ginagawa niya dito? May hinihintay ba siyang lalaki na taga rito? O di kaya nawawala siya? Binagalan niya ang pagpatakbo at nagsimulang mag-isip kung hihintong ba siya o hindi. At habang papalapit siya ng papalapit, bigla siyang nanlamig sa gitna ng disyerto. At napansin niya na ang buhok ng babae ay basang-basa na para bang kanina lang naligo. At may ibang parte ng kanyang muka na hindi natatabunan ng kanyang buhok at nabahala ang lalaki dito. At noon na hindi mapakali ang lalaki dahil sa mga ngiti ng babae. Nakita niya ang mga mata ng babae na nanlilisik nakatingin sa kanya at nagdahan-dahan siyang magmaneho at napagtanto niya kung ano ang babaeng iyon. Nagsimula siyang maligo sa sarili ng pawis at nanindig ang kanyang balahibo at nag-iba ang kanyang desisyon. Kaya ang ginawa niya, tinapakan niya ang kanyang pedal at humarurot sa pagpatakbo. Isang bagay ang nagbigay ng masamang pakiramdam sa lalaki. Ito na marahil ang pinakamahusay na sinabi niya sa kanyang sarili. At sinabi niya sa kanyang sarili na, kaya ko to, batang babae lang yun. Baka hinihikayat niya akong itigil ang sasakyan. Habang naghihintay ang mga kaibigan niya sa madilim na bahagi ng disyerto para i-carjack ang sasakyan ko. Kahit hindi nila aminin, alam ko na ang kanilang plano. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho sa kahabaan ng madilim at walang katao-taong disyerto, ay dahan-dahang lumalapit sa isa pang burol tulad ng dati niyang dinadaanan. Wala siyang problema sa pagmamaneho ng pataas at pababa, ngunit parang may napansin ng lalaki. Sa di kalayuan, muli niyang nakita ang babae sa gilid ng kalsada. Hindi rin nagtagal bago niya nakita iyon. Sabi niya, sino kaya ito? Ibang tao ba to? Hindi ito maaari. Gulat ni sinabi niya. Habang nagmamaneho siya palapit, mas lalong lumilitaw ang babae at kamukhang kamukha ito ng dati. Na nakaputing damit, may balat na porselana at natatakpan ang kanyang mukha ng mahaba at basa niyang buhok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas mapalapit siya sa gilid ng kalsada at ang kanyang ngiti ay hindi natural at nakakatakot. Siya ay nabahala dahil ang sasakyan niya ay unti-unti na mapalapit sa babae. At dahil sa takot, hindi nagdalawang isip ang lalaki na tapakan ang kanyang pedal at mabilis itong nagpatakbo. Habang nakatingin siya sa gilid ng kanyang salamin, ay dahan-dahang nawawala ang babae. Imposibleng siya rin ang babae kanina. Kinakabahang sinabi ng lalaki sa kanyang sarili. Napaka-imposibleng mas mabilis pa siyang nakarating doon kaysa sa akin. Baka sinusubukan lang nila akong biruin at ang mga taong ito ay nasa gilid lang ng daan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatangka upang tiyakin sa kanyang sarili na wala naman talagang kakaibang nangyayari, ay kinalibutan siya sa kanyang sitwasyon. Nagsimula na naman siyang matakot at mangamba dahil baka makita na naman niya muli ang nakakatakot na babaeng iyon. Ang masaklap pa ay may nakita na naman siyang burol sa di kalayuan. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, hindi pa siya payag na sumuko. Nagpatuloy pa rin siya sa pagmamaneho tulad ng dati. Nagmaneho na naman siya sa ibabaw ng burol, pababa na naman ang kanyang sasakyan at sa di kalayuan, nakita na naman niya ang babae. Siya ay binahana ng pakiramdam ng takot. Hindi pwede to! Sigaw niya. Ngunit habang siya ay nagmamaneho palapit sa kanyang pinagdududahan ay naisip niya na nagiging nakakatakot na ito at napagtanto niya na parang ito talaga ang babae tulad ng dati. Na puting damit, balat porselana, basang buhok at nanlilisik ang mga mata. Siya rin ay halos nakatayo sa gilid ng kalsada. At ang kanyang hindi likas na ngiti, ngayon ay napakalawak na. Halos umaabot mula tenga sa tenga. Diretso nakatingin ang lalaki at babae sa isa't isa.
Habang papalapit ang kanyang sasakyan, tinapakan ang kanyang pedal at nagmaneho ng napakabilis. Paano niya ginawang maglakbay ng napakabilis? Tanong niya sa sarili. Habang naguguluhan siya sa kanyang sarili, kahit hindi niya may paliwanag sa kanyang sarili ang mga nangyayari at kahit paano niya alam na ang babaeng iyon ay tulad ng mga naririnig niyang mga kwento tungkol sa puting babae na nasa daan nagpapakita hanggang sa mga sandaling ito, palipat-lipat ang kanyang mata sa gilid ng daan. Ano ang gusto niya? Iniisip niya sa sarili niya. Habang pinagmamasdan ang kanyang paligid at nakaramdam na ito ng takot na hindi niya may paliwanag at wala siyang balak na ihinto ang sasakyan sa paglalakbay at sobrang takot na ipagpatuloy ang pagmamaneho sa buong gabi. Ngunit alam niyang hindi ito tama sa kasamaang palad para sa lalaki. Isa pang burol ang nakikita niya sa di kalayuan. Ngunit sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya maitago ang takot at pangamba habang nagmamaneho na kailangan niya magmaneho ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya kung makita niya ito muli. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumabalot sa kanya. Natatakot at napag-isip-isip niya kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa kabilang panig. Nanginginig ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Pataas ng pataas ang burol ng kanyang dinadaanan at sa kanyang kaba parang lulundag na ang kanyang puso. Tinignan niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Tumingin siya ng malayo para tignan kung makikita niya pa ba ulit ang babae. At sa laking gulat niya, wala na ang babae sa kinatatayuan niya. Walang senyales ng babae kahit saan. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag at napangiti dahil wala siyang nakitang babae sa daan niya. Patuloy na pinagmamasdan ang paligid habang nagmamaneho siya. Pero makalipas ang ilang minuto, nagsisimula siyang tumawa sa sarili niya. Hindi ako makapaniwalang tinakot ko ang sarili ko. Sabi ko na nga ba mga bata lang yon na naglalaro sa daan. Babalikan ko sila ngayon para tuluan ng leksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang masayang kalooban, ay nananatili pa rin siyang medyo kinakabahan sa pangyayari. Hindi siya lubos na kumbinsido na mayroon palang isang babae na magpapakita sa daan ng iyon. Pero maya't maya ay bigla siyang nag-aalala at kinakabahan. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Naghahanap siya ng magandang musika para makalma ang sarili niya. Pero ang naririnig lang niya ay ang tunog ng radyo na wala namang nakukuhang kahit anong mga musika. Kaya pinakinggan niya ito ng maigi. Ngunit isang malamig na hangin ang agad na bumalot sa kanya nang mapagtanto niya kung ano iyon. At isa pala itong babae na umiiyak. Pagkatapos ay isang maputing kamay ang lumabas mula sa likod niya. Hinawakan nito ang kanyang muka at nararamdaman niya ang mga daliri na bumabaon sa kanyang muka. Napasigaw ang lalaki habang nagdurugo ang kanyang mga muka. Ang sasakyan ay nawala na ng kontrol habang patuloy na nagmamaneho sa madilim na daan. Kaya sa kalaunan, tumama ito sa malaking bato at ang sasakyan nito ay nawasak habang ang kanyang busina ay patuloy na tumutunog sa daan. Isang oras ang lumipas. Ang highway patrol muna ang unang dumating, kaya tinignan nila ang loob ng sasakyan. At pagtingin nila sa kinauupuan ng driver ng sasakyan ay gumulat sa kanila ang patay na katawan ng lalaki na naka-seatbelt pa. Nakita nila ang dugo ang ulo ng lalaki na nakatingin sa ibang direksyon at para bang inikot ng kung ano. Sa kabila ng kasuklab-suklab niyang pagkamatay, mabilis na umusad ang mga pulis para mag-inspeksyon sa natitirang bahagi ng sasakyan niya. Walang ibang tao sa kanyang sasakyan. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin ng mga pulis na ilang uri ng ingay na nagmumula sa likod ng sasakyan. Mabilis na binuksan ng mga pulis ang takip at tumingin sa likod ng sasakyan. At nabigla sila sa kanilang nakita. Nakahiga ang bata sa likod ng sasakyan at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng lubid. Nilagyan ng duct tape ang bibig niya para pigilan siyang makagawa ng ingay. Matapos mabilis na palayain ang batang babae mula sa likod ng sasakyan, ay binuhat siya ng mga pulis at nagpatuloy na dalhin patungo sa kanilang sasakyan. Habang siya ay hinahawakan ng mga pulis sa braso, ang batang babae mismo ay may hawak din na isang bagay sa kanyang sarili. Isang maliit na manika na may puting damit at may porselanang balat, ngiting may basag sa gilid ng bibig. Malaki ang mata at ang buhok nito ay kasing itim ng gabi.
Hep 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 hep. Ikaw. Oo, ikaw. Bigyan mo naman ako ng isang subscribe dyan at mag-iwan ka ng comment sa YouTube o TikTok at isa-shoutout kita. Maraming salamat.